Worth it ba magtulak? Yes, solo natin. Oh, grabe. Good morning, Papa Jesus. Ayun mga ka-adventure, ang mahal na ng gasolina. So isa sa mga solusyon ay magbisikleta tayo. So samahan nyo ako sa adventure ko. Kayo sa wala akong plano ngayon. So bahala na, sama na kayo sa akin. Bahala na ang Diyos ng in-check. Lang yung experience lang sa pagbibisikleta. Maraming benefits kung magbibisikleta tayo sa mahal na gasolina ngayon. Try natin mag-bike from work, mula sa bahay hanggang sa trabaho nyo. Share lang mga ka-adventure tayo. 7:15, naka 21 kilometers na tayo. Punta tayo sa Lao. 21k na, hindi pa rin tayo pinapawisan. Napakalamig ng panahon. May pupuntahan tayong lugar na napuntahan ko na rin naman dati, pero ngayon ko lang siya uli babalikan. Medyo matagal na yung panahon na yun nung napuntahan ko yung lugar. Ilog, ganda ng ilog. Wala masyadong tao, pero okay naman. Dito naman sa probinsya, mababait naman ang mga tao. Hirap pag wala kang kasama. Damali na kayo sarili mo. Sana nag-i-enjoy kayo sa aking mga video. Tingnan mo mga baka. Hi, hello Bax. Yun. Baka kasi yung benefits ng pagbibisikleta. So ako kasi ay dual sports, cycling and running. So magkaiba rin sila ng discipline. Ito naman although parehas din naman cardio. Yun. Pero syempre iba pa rin yung bisikleta. Mas malayo yung pupuntahan mo. Bakit ako pa ng lugar. Pwede naman sa running. Depende lang sa lugar na tinatakban mo. So nandito na nga tayo sa papasok. Saan tayo pupunta. Parang naalala ko na naman ng Mindoro. Ganito ang Mindoro eh. Ayun pala yan. Bango yung simoy ng hangin. Yun. Irrigasyon. Parang bumabalik na naman ako kung saan ako nagmula. Lakas ng sound si Manong. Waka kaya sa mga kapitbahay. Good morning, province. Oh, may ahon. Ahon. Yung cycling talaga is sa lahat ng hobby ko, yun yung pinaka gusto ko kasi siya yung pinakauna kong hobby. Sinulan ko magiging cyclist noong 2012. Nayaya ng tropa.
Bumili tayo ng bisikleta, which is ito na. Tandaan na ng bisikleta ko na to. Nirarayuman na rin tong bike ko na to. Hello po, morning. Sa mataas na lugar na naman tayo. Yun o. I think that's Chao. Ang tulong yung cycling, running sa health ko. Kasi at my age, ako nga pala ay 42 years old na. So hanggang ngayon pa tayo na nakakaranas mag maintenance or anything na sakit. Banggay Atisan na naman pala to. Si Miss Atisan, San Pablo, Laguna. 8:30 in the morning. Naka 33 kilometers na tayo. Nakakatawa. Ahon niya na. Malapit na tayo dun sa destination natin, sa hindi yung tawag nilang small tayak. So mayroon pathway dito, pamagaling dito sa main road, may pathway. Dati nung unang punta ko dito, halos wala pa to, putikan pa. So ngayon ang ganda na. Time check mga ka-adventure, 9 o'clock in the morning. Naka 36 kilometers na tayo. Nung una natin punta dito, hindi pa ganito to. So ngayon pwede nang iakyat yung bisikleta daw. So papidalan natin siya. So yun, kung makikita nyo, yun, napakaganda. Mamaya dyan din tayo dadaan. Siyempre wala tayo ng magpanahaw, medyo cloudy eh. Walang alam ko anong tawag dyan. Yun, kaya nga tayo dyan mamaya. Pwede raw dali ng bisikleta sa taas. So worth it ba ang magtulak? Grabe. Suabe. Konti na lang. Yes. Solo natin. Grabe. Good morning, Papa Jesus. Napakabayapa. Mini tayak kasi merong yung tayak na tinatawag doon sa Rizal Laguna na may malaking cross. So ito yung parang mini version niya. So maganda dito, yan may maliit siyang chapel, napakapayapa, nasa tabi lang siya ng bundok. So kung pupunta kayo dito, napakaganda. Pwede kayo magmotor, pasok ng motor, pwede pasok din ng kotse. So yun, yung may misa dito, napakagandang magmisa. Ang ganda-ganda, napakapayapa kung titingnan yung mga ka-adventure. Yan as you will see, nasa tabi lang tayo ng bundok. Tapos yung nandun na nakikita nyo, yan ay bayan ng San Pablo, City of San Pablo.
And then makikita mo na dito yung Mount Banahaw siya, yung Cristobal. Tapos hindi lang masyadong makita kasi masyadong mainit. Mainit yung panahon dito. Tapos ayun, may entrance fee dito na 60 pesos. Tapos from 5 a.m. to 6 p.m. bukas na ito. So pwede kayong pumunta dito. Hindi ko lang alam kung anong araw yung misa dito sa chapel na to. Pero kung ayun, hindi natin alam, dito nakapagtanong sa baba kung ano ba yung araw ng misa or kung may nagmimisa ba dito. St. Ambrosio Farm sa Barangay Atisan, San Pablo. Para siyang, ito kasi ay parang boundary ng San Pablo, kasi parang meron kami inaakitan dito. Sa kabila naman yon yung ayun, sa kabila, parang ito yung kabila na yun. Doon kami umaakyat sa kabila niyan. Parang ganyan naman ay Chaong sa kabila niyan. So ang ganda dito, kung nais yung pumunta dito, open naman to from I think Monday to Saturday, Monday to Sunday, kasi Sunday ngayon yun. Maganda dito. This is my second time na nakarating ako dito. So hindi ako nasasawang pumunta sa mga ganitong lugar, lalo na yung nakakatanggal ng stress. Gandang lugar. Yun. So yun lang mga ka-adventure. Bababa na tayo. Uwi na rin. So alas 9 na. Ano oras na naman tayo makakauwi nito? Hapon na. So init na nito. Yun. So stay tuned. Sama na kayo sa mga kalokohan ko. Samahan nyo ako sa aking mga kalokohan, sa mga adventure natin. So kita nyo naman kung saan kayo, kung sana ako nandito kayo, o kung makikita nyo tong pinupuntahan ko, or kung gusto nyo puntahan nyo rin. Maganda dito, napakaganda. Kaya pa ang ang swerte ko lang, pumunta ko ngayong araw na to. So ako lang nandito. So akin to, this is mine. Akin to. Joke lang. Time check 11:05. Sobrang init. Nagpahinga tayo sa 7-Eleven. Naka 46 kilometers na tayo, malayo pa tayo. So ang problema natin sa bike natin, may pako sa gulong. Buti nga hindi na siya magti-TR4 sana tayo para mas maganda yung adventure, kaso nag-aalangan ako, walang vulcanizing doon. Pawis takap tayo doon. So yun lang, yun lang kayo, wag kayong aalis. Samahan nyo ako sa adventure ko. Biyahe na tayo sa pauwi sa bahay. Hindi na tayo makapag TR4 para gusto ko rin makita kung buo na yung TR4. Time check, alas 12. Naka 59 kilometers na tayo. Pahinga lang tayo dito sa Acacia, sa Candelaria. Tapos diretso na rin tayo sa bahay. Grabe ang init, tapos ang lakas ng hangin. Para kang iniihipan pabalik. Yung pedal mo na nakakapagod siya. Gusto ko na sana sumuko Nayala ako dito sa babaeng ito Nakikita niyo ba yan? Yan ito. Susuko na sana ako, naiya ako yung Atisa Baka sabihin mahihina yung mga taga Sariaya. Shoutout nga pala sa mga tropa nating mga taga Candelaria, especially sa Padya Canton. Pahinga lang dito sa Acacia Lane nyo. Grabe yung init. Nakakapagod. Gusto mo yan Huwag talaga mag-bike kahit nakakapagod. Wala kang kasing saya, nakatagdala stress, nakakalimutan mo yung mga bagay. Saan epekta lang tayo. Time check 1:20 in the afternoon.
70 kilometers na. So 2.5 kilometers na lang. Nasa bahay na tayo. Expected ko din naman na abutin ako ng ganitong katagal kasi mainit. Mainit, so nakanatigil tayo. Hindi naman maiwasan yun kasi mahirap naman pilitin. So yun sa sa mahal ng gasolina, yun mo yung saya na naidulot sa akin nung pagbibisikleta, diba? Ang gastos lang ay tubig, yung power bar, yun lang. So diba, yung entrance na sa yung view, naman mababayaran yun eh. Yun lang sa binayaran mo na yun, bali wala na yung pera. Kaya kung nakakaisip pa magbike na magalinlangan, lalo na at mahal ng gasolina ngayon, marami siyang health benefits. Katulad lahat din ng pandemic, daming mga nagbibisikleta, tapos naging normal na uli ang lahat, so naubos sila. So kung gusto nyo maging fit, I recommend cycling and running. Hindi ako professional, hindi naman ako magaling sa ganitong larangan, pero sa base lang to sa experience. So kung nakarating ka na sa parte ng video na to, alam mo na, nais kong mag thank you sa'yo kasi pinagtsagaan mo yung mga kalokohan ko. If you like this kind of video, cycling, running, and family adventure at iba pa, baka naman pa-click naman ako ng button dyan sa right side mo, so para maging updated ka sa mga adventure ko, dahil ang adventure ko ay adventure mo. Marami nating kalokohan. Grabe yung idiot. Dito tayo sa TR4. Ang bala ko sana kanina, from Chaong until here, until right here, mag TR4 tayo. So hindi naman natupad kasi nakalangan ako dun sa bigyan ko.